Sabi kanina, nung bata, pinapadol mo daw siya. Yung babae na si Elias Jane. Pinadol mo daw siya. Dahil, late? Gusto daw, Mr. Chair, dahil lang na-late siya sa isang formation. Bilang isang membro o lehitimo na ngayon, ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan, wala po ang katotohanan. Ka? Opo. Pwede mo bang ituro sa amin kung nandyan siya at sino? May sabi ko lang na base po sa ating batas na kung mayroon man mga ganito, kailangan ba na due process? Pero sa amin... Sergeant? Yes. Yes, sir. Sabay-sabay kayo lahat? Hindi po, sir. Anong rason? Bakit kayo kalaki na sweldo ng polis? Sayang. Kalaki na sweldo. Di ba? Bago lang in-increase ni dating President Duterte. Tinimes na ang sweldo. Bakit kayo umalis sa servisyo? Bakit kayo nag-awol? Sa akin po, sir, nung una yung naka-assign po ako sa malayo, saka doon ako sa Malimuno, saka doon po ako na-assign sa boundary ng Surigao o boundary ng... Sandali, pangalan mo muna, pag-isabi. Ako po si Sergio Cobillan, sir. Ha? Ako po si Sergio Cobillan, sir. Cobillan? Yes, sir. Dati kang anong ranggo mo? P.O.T. po, sir. So, ang tanong ko, bakit kayo nag-awol? Nag-awol po ako, gaya ng sinabi ko, sir, na wala kami malayo kami sa aming pamilya, saka na kami po ay nakadesisyon, kaming mag-asawa, na pagparating na desisyon na namin na dahil doon sa minsan lang kami sa isang nakakitaan sa pamilya, na isipan ng aking asawa na ako po ay kuminto na. Hindi ba, ang question na ito. Pwede ba ituro mo kung nasaan ka dyan? Alin ka dyan? Wala po ako kabilang doon, Kahit sa sir. likod, wala ka? Wala po, sir. Bakit wala ka sa litrato? Nahuli ka sa picture taking. Kasi meron pa dito sa kanan, no? Baka hindi na lang nakaya. Hindi mo alam itong picture taking na to? Wala po ako doon, sir. Yung mga nandyan, kilala mo? Mga kasamahan ko po doon sa Kasamahan kapihan. niyo. So lagi kayo naka-uniforme ng ganyan? Minsan lang po, sir, kapag may Yung baril na hawak-hawak, kahoy o totoo baril? mga kahoy lang po, sir. Ha? Mga kahoy. Kahoy lang yan. Ba't merong ano nangyari dyan? Bakit nagkaganyan? Mayroon pong... Sa kabilang room na pinanggalingan yan, napapakinggan niyo ba yung pinag-uusapan? Hindi po, sir. So, ano yung, bakit may ganitong group picture taking? Anong merong event? Mayroon po kaming mga competition po, sir, sa matawag Target cluster. shooting, ano? Parang film showing po, sir. Film showing. O, nanumpa ka dito, ha? May mga kaparusahan yan kung nagsisinungaling ka. Opo, sir. So, ito bang pinanggalingan nila na kwarto? May TV doon? Naririnig ba yung pinag-uusapan? Wala. Walang monitor. So, ito, laruan, hindi totoong... Pero kilala mo yung mga nandyan? Kilala ko po, sir. Mga kasamahan ko doon sa kapihan. May mga ex-police din dyan, mga nag-awol, o kagaya mo, nag-resign, doon sumama dyan? Wala po, sir. Wala. Wala po na doon. Sino-sino yung mga yan? Hindi sundalo yan, hindi polis yan. Hindi, sir. Mga membro lang po. Mga miyembro na nag-uniforme, na lagi naka-uniforme. Sabi ni Lovely kanina, iba't ibang cluster daw, iba't ibang uniforme. Ganun ba? Opo, sir. So ito yung naka-camouflage. Yung ibang uniforme, ano naman yon? Agnos na yata, sir. Ano? Agnos, itim. Ano naman yon? Anong uniforme nila? PNP na, suot? Hindi po, Agnos lang po, sir. Civilian lang ng uniform. And then, naka-combat shoes, oh, naka-camouflage. Kompleto ang kanilang ano. Mr. Chair, kayo na po siguro magpatuloy. Yes, alam nyo, alam nyo, kung nyo po muna yung kwan mo. Kami dito, wala kami pakialam kung ayaw na nyo magpulis at mag-concentrate kayo sa kapihan. Buhay ninyo yan. Wala kami pakialam kung pumunta kayo doon. Ang sa amin lang,
ay walang mangyayaring violation ng karapatang pantao. Yung mga constitutional rights ng mga tao doon sa loob ng kapihan ay dapat ma-maintain at wala kayong mga existing laws na binabiolate. Kaya tanungin kita, Kubilyan, sabi kanina nung bata, pinapadol mo daw siya. Yung babae na si Elias Jane. Pinadol mo daw siya dahil late? Parusa daw, Mr. Chair, dahil lang na-late siya sa isang formation, dahil gutom na gutom, umuwi siya sa bahay sandali para kumain. Pinadol niyo daw siya. Yes, pinadol mo daw siya, Kubilyan. Bakit mo siya pinadol? Pwede na, sir. Sa akin lang po, bilang isang membro, lehitimo na ngayon, ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan, wala po ang katotohanan. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Sergeant Kubilyan, isa lang po yung tinatanong namin sa inyo sa puntong ito. Kasi kanina po, sabi ni Elias Jane, minsan pinarusahan siya ng paddling. At ang nagpaddle daw sa kanya ay isang Sergio Kubilyan. Nakita po namin ang pangalan nyo dun sa listahan ng mga nag-awol at dinismiss. So, kayo ba yung Sergio Kubilyan na nagpaddle kay Jane at bakit nyo naman ginawa yun sa bata? Gaya na sinabi ko, hindi po yan totoo, ma'am. Yung grupo nila ni Jerin Esquilario, Haring Aguila, ay tila galit sa'yo at ikaw ang pinaparatangan na nagbe-brainwash itong mga bata na kung anong sasabihin ng mga bata. Ngayon, dito sa hearing, ay parang ikaw daw nag-brainwash, ikaw nagturo. That's according to them. Kahit na hindi natin tinanong, sinabi nila kanina na ikaw daw nagturo, ikaw nagdikta. Can you enlighten us? Yun nga, Mr. Chair. Una kong nabasa ang istorya niyan, noon sa counter affidavit nila, doon sa complaints na pinapile ng NBI at ni Mayor at saka yung MSWDO namin, nakita ko, nakapunta kami sa satellite office ng NBI Surigao City, doon ko nakita ang kanilang counter affidavit. At ang kanilang counter affidavit ay nakabase doon sa judicial affidavit ng aking dalawang kapatid. Meron akong dalawang kapatid, Mr. Chair. Yung younger sister ko, si Gina Sangko Jacobi, ay teacher, nag-resign, sumama sa kanila. My elder sister ako, si Ninita Sangko Helsano, administrative officer ng Municipal Government of Socorro, nag-resign din, sumama sa kanila. Nakita ko doon sa counter affidavit nila, yung dalawang sister ko, na sinabi na ang punot dulo daw ng kaguluhan ito ay ako kasi dati akong membro ng Bayanihan Services Incorporated. Sabi nila, umalis daw ako noong 1991 kasi hindi daw, sabi na aking dalawang sisters sa affidavit nila, nag-ambisyon daw ako na magiging leader ng bayanihan. At hindi daw na realize yung aking ambisyon, lumabas daw ako at saka nagtayo ng sariling grupo. At yun na nga, sabi na aking mga sisters, nagtanim ako ng galit sa mga leaders nila kasi hindi na natuloy yung aking ambisyon. Kaya sa ngayon daw, inu-influensyahan ko daw si Mayor, ang Vice Mayor at saka lahat ng municipal officials. Ako daw ang nag-influence upang mga paratangan silang ng mga ganitong mga alleged na ginagawa nila dahil daw sa galit ko na dahil hindi ako nagiging leader nila. At doon nagsintro yung kanilang counter affidavit doon sa testimony ng dalawang sister ko. Ipatuloy ko lang, Mr. Chair. Pero totoo naman, nagalit ka na hindi ka naging leader nila. Hindi naman totoo. Hindi ka galit. Hindi talaga ako nag-ambisyon na magiging... Kailan ka umalis sa kapihan? Umalis ako late part, hindi sa kapihan, sa bayanihan. 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 That was 1991, later part of 1991. Totoo yun. Mga almost 1,000 kami. Based on, meron kami, kasi natural lang, pag lumaki na ang grupo, merong hindi, mga So, dynamic. nagbuo ka rin ng sarili mong grupo. Tawag ka bisig. Yes, totoo yun. Para makapag-implement din kami. I-establish na natin ito, facts. Si Mayor din, meron ka rin grupo Mayor. Yung Suhuton. Meron ka rin People's Organization. Suhuton. Suhuton yung grupo namin. Grupo. Senator. Nakapunta ko doon Suhuton. Yung may mga... Yung kay Yung di... Jellyfish.
Chili fish na marami. Oo. Yan yun. Oo, yan. Yan yung sa inyo. Oo, yun yung bayan namin. Kayo ang nag-control ng yung area na yun. Hindi lang, Sohoton. yung pangalan lang ng PO namin is Sohoton CFI, Sohoton Inyaran Farming Association Incorporated. Okay. There's no malice about that. Kung maggrupo, magawa kayo ng people's organization, that's your right. Wala kami pakialam dyan. Basta importante, wala lang kayong binabiolate na batas at wala kayong mga bata na inabuso. Ha? Wala. Thank you. Mr. Chair. Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Your Honor, requesting to be recognized, Your Honor, Police Captain Monteroso, Your Honor. Sandali lang. Sandali. With the permission of Senator. Sandali lang. I-correct ko lang yung kanina. I was informed by the staff of Senator De La Rosa, the chairman. Yung palang tinatanong ko kanina, kung baril nga yung hindi, yung sa picture kanina, bagamat totoong hindi wala doon sila sa holding room, narinig nila yung previous testimonies na kahoy lang yung ano, kaya siguro nag-jive na lang yung sinabi kanina nung isang natanong na naawol na pulis kasi narinig nila yung pinag-uusapan dito nasa session hall pala yung mga yun. Just for the record, to correct the misimpression na wala nga sila doon sa walang TV sa holding room pero nasa session hall pala. So narinig lahat nila yun. Kaya yung testimony siguro noon pinagtama na lang. Pero Senator Tolentino, just to be fair, papaki-flash nga yung picture, yung may mga armas. Yung may mga armas. Senator Risa, kunting tikwan lang kunting. Ayan ako just to be fair, ako naman ay mahilig sa baril. Marami akong baril. Ako makapagsabi ko na itong isang baril na yan, yung to the right of Jerin Esquilario, to the right, ako masabi ko talaga hindi yan totoong baril. Mukhang kahoy yan na pininturahan. Pero itong dalawa lang, yung sniper rifle dito to the left of Jerin Esquilario at saka yung isa, yung dalawang rifle na yan, hindi ako categorically makapagsabi na kahoy or totoo. Pero yung kaliwa, mukhang kahoy nga. Sa tingin ko lang I may be wrong, but per my personal impression, mukhang laruan niya, mukhang kahoy. Go ahead, Senator Risa. Thank you for waiting. Yes, of course. Salamat kaayo, Mr. Chair. Nakabalik na po dito yung ating mga batang victim survivors. Follow-up question lang ako kay Elias Jane. Jane, kasi kanina, sinabi mo sa amin na minsan pinarusahan ka, pinadal ka. So may grupo ng mga tao dito sa harap mo. Narinig ko kanina yung isang pangalan, nakita namin sa isang listahan. May grupo ng mga tao dito sa harap mo. Pag tiningnan mo sila, makikita mo ba doon yung taong sinabi mong pinadal ka? Opo. Pwede mo bang ituro sa amin kung nandyan siya at sino? Yung nasa Anong suot niya? Ano po? may kwelyo daw, Your Honor. May kwelyo. So, maaari po kayong maupo, sirs. So, Mr. Sergeant Cubilla, kumbaga, in-identify po kayo ni Elias Jane bilang yung taong nag-paddle po sa kanya bilang parusa. Inaamin nyo na ba na kayo ngayon? Magandang hapon po. Ako po si Sergio Cubillan at sinabi na sa kanya na ako daw ang nagpadel. Ang may sabi ko lang na base po sa ating batas na kung mayroon man mga ganito, kailangan ba na due process? Pero sa amin, Sergeant, yes. sabi po simula nung hearing, sabi po ng chair, hindi po ito korte. Pero ito po'y komite ng Senado na gustong malaman ng katotohanan sa mga bagay-bagay. And syempre, yung pangunahing prinsipyong pinagbabatayan namin ay due process. At hustisya sa mga biktima survivor at due process sa kahit sinong iniimbestiga. So, napakasimple lang po ng sitwasyon at ng tanong. Sabi po ni Elias Jane, may nagpaddle sa kanyang isang Sergio Cubillan. Nakita po namin ang pangalan nyo sa listahan. At siya po ay nakita po kayo at nakilalang bilang yung taong nagpaddle sa kanya. Pwede nyo bang sabihin sa amin ang totoo kung kayo nga po ba ang nagpaddle sa kanya? Ako po, hindi ko po magagawa yan, ma'am. Hindi po ko ginawa. Sige, salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair. ang hirap po talaga, hindi po ito marireduce sa he said, she said lamang eh. Sir, Pero sir. ang bigat po ng testimonya talaga ng mga bata. Yes,